Sa di kalayuang bukid na malapit sa Batangas, makikita natin ang isang matandang babaeng may malaking noo at malaking ngipin. Kasama ang kanyang irog na isang matandang lalaking malapad ang ilong na may balbas na tila makukumpara mo sa kambing. Matagal nang mag-asawa ang dalawang matanda. Nakapitong anak na sila at masasabi nila na naging masaya ang kanilang buhay. Kilalanin pa natin sila kung paano sila nagkakilala. Si Christine Marquez, kilala din sa palayaw na Tintin, ay isa siguro sa pinakamabait na tao sa mundo na minsan mo lang makikilala. Siya ay ikatlo sa 4 na anak ni na Freddy at Neddy. Magaling siyang kumanta at exceptional din siya sa larangan ng pagluluto. Ngunit, isang beses nakapatay siya ng daga at pakiramdam niya yaon na ang pinakamasamang nagawa niya sa mundo. Ang isang bagay na hindi niya kayang gawin ang hindi magsuot ng salwal. Si Neil Cabrera, kilabot ng Batangas, lisensyadong lawyer at nakatanggap siya ng sangkatutak na awards simula siya'y bata pa. Ating hindi may tatanggi na siya nga ay isang achiever. Siya'y panganay ni Noel at Jean sa 3 magkakapatid. Aminadong tamad si Neil, ngunit kapag ginusto niya ang isang bagay ay gagawa niya ng paraan kung paano ito abutin. Noong minsay bata pa siya, lagi siyang hinahandaan ng almusal ng kanyang inay sa kama na ibinlender dahil sa kanyang katamarang umuya. Marahil ay na-develop niya ito dahil siya isang thinker kaysa sa isang doer. Marahil din na-develop niya ang abilidad na baliwalay ng kanyang salawal dahil... Bakit nga ba? High school. Malinaw pa rin sa alaala ni Neil, simula sa kwelyo hanggang sa name tag, ang pagkadilaw ng uniforme ni Tintin. Sa pagbisita naman natin sa alaala ni Tintin, makikita natin na siya'y nabighani sa pagbato ni Neil ng kanyang plataporma. Pero mas nahuli ang kanyang interes, ang sobrang puti niyang uniforme at ang pinakaimportante, ang velcro netong name tag. At dito'y biglang pumasok si Tintin sa kanyang delusyon na sanay sa kanya na lamang ang velcrong name tag para hindi na mamansahin yung kanya. Sa likod nitong mga alaalang ukol sa uniforme, hindi alam ni Tintin na doon nagsimula ang lihim na pagtingin ni Neil sa kanya. Sa pagdaan ng panahon, si Tintin at si Neil ay tumaas na ng level sa kanilang pag-aaral. Tumaas din ang relasyon bilang close friends. Problema nga lang, sila ay nahiwalay ng landas sa mga eskwelang kanilang tinuluyan. Isang mainit na araw sa isang basketball court sa Maynila, si Neil ay may kinausap na matipunong binata. Neil, tulungan mo ako. May naliligaw sa akin. Bilis! Hindi! Kung magte-text ha? Perfect yun! Ha? 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 Si Tintin ay nagkwento kay Neil ukol sa nararamdaman niya matapos ang pagkakabigo nito sa larangan ng pag-ibig. Sa ika-22 gabi ng Enero, nagsimula ang lahat. Try kaya natin.
Sige. I guess on my part, I know why I said yes to him. I've known you just a week or two, but baby, I'm so into you, can hardly breathe. Siguro during the time na tinanong niya ako, I know na tatagal ka na. Tay. Nasaan na yung top ko? Iba kasi yung experiences namin. Minsan, haramdam ko mas mag-enjoy kami kumain sa isawan compared to eating to Inea, 5-star restaurant. Kumbaga, mas mag-enjoy kami kapag simple lang kumpara sa mga engrandong mga bagay. Baby, I can't get enough of what you do. And I mean, I'm so electrically charged up, kinetically. Tinanong namin si Neil, sa lahat ng pwedeng makasama natin sa mundo, sa 7 bilyong taong humihinga. Bakit si Tintin? Ayun, iniisip ko nga din yun eh. Pero sabihin natin pag si Tin naka 3/4, tapos suot niya yung kanyang loop earrings, kamukha niya talaga si Nelly Furtado. Kahit nga, ikumpara natin kay Ann Curtis eh. Si Tintin pa rin, o di kaya kahit kay Britney Spears pa. Kahit halimbawa yung mga artista na yun, yung magawa ko ng paraan na magkagusto sa akin, si Tin pa rin, mas masaya pa rin ako kay Tin. Hanggang sa pagtanda. Si Tin talaga. Mababait si Tin eh, sobra. Sa totoo lang, ako yung tipong sobrang mainipin at masawain sa mga bagay at sa kahit na ano. Pero yung sa kanya talagang hindi ko naramdaman yun. Parang wala kasing stagnance. Laging may bago. Laging mayroong something to look forward. Kumbaga, pag siya yung kasama. Wala na talagang iba eh. Siya yung pinakamabait na taong nakilala ko. Yun, bukod nga lang pag sa akin siya matapang. Alam ko wala talaga siyang nagagawang masama. Kahit ano talaga wala. So yun, sakay siya lagi sa trip. Kahit anong trip, talagang pinagbibigyan niya at saka sakay siya. Yun, pogi ako lagi sa paningin niya. Kahit anong suot ko, kahit anong itsura, basta palagi akong pogi sa paningin niya. Ayun, akin lang si Tin at siya yung best friend ko mula pa nung una. Actually, mula pa nung magkaisip ako kami nung dalawa yung mag-best friend eh. I am most thankful for the little things that he has done for me. You think na impossible, he makes it possible. He's just different. He's different in a good way, not in a weird way, in a good way. But he believes, well, he did believe in me that I can strive, parang I can be a better version of myself. I can't imagine life without him. At yan ang kwento ng mag-asawang magkamuka na hindi
kahit matanda na sila, patuloy pa rin ang kanilang adventure. Can't explain all the feelings that you're making me feel. My heart's in overdrive and you're behind the steering wheel. Touching you, touching me, touching you, God, you're touching me. I believe in a thing called love. Just listen to the rhythm of my heart. There's a chance we can make it now. When we look into the sun goes down. I believe in a thing called love. Hindi ko alam. I wanna kiss you every minute, every hour, every day. You got me in a spin, but everything is A-okay. Touching you, touching me, touching you, God, you're touching me. I believe in a thing called love. Just listen to the rhythm of my heart. There's a chance we can make it now. We'll be looking till the sun goes down. I believe in a thing called love. Ooh, get down. Touching you, touching me, touching you, God, you're touching me. I believe in a thing called love. Just listen to the rhythm of my heart. There's a chance we can make it now. When we look until the sun goes down.